para mabawasan ang atensyon sa mga extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng peke at antay-mahirap na war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dapat pag-ingatan ang mga motibo sa ganong tipo ng sinusulong through that resolution. Para maalis ang atensyon sa umano'y pag-abuso sa karapatang pantao sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang paniniwala ng Makabayan Bloc lawmakers na layunin ng resolusyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Naghain ng Davao lawmaker ng House Resolution No. 1745 na humihikayat sa akmang House panels na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mga pag-abuso sa karapatang pantao sa buong bansa. Kabilang na ang umano'y extrajudicial killings o EJKs. Subalit hindi lang anya dapat imbestigahan ang mga pag-abuso sa nakalipas na 6 na taon, kundi 25 taon o sa administrasyon pa ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon pa kay Representative Duterte, hindi lang dapat Davao ang imbestigahan sa mga insidente ng EJKs kundi buong bansa. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng paglulunsad ng House of Representatives ng investigasyon sa drug-related killings sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mismong pagdinig, inamin ni dating Justice Secretary sa ilalim ng Duterte administration at ngayon Solicitor General Menardo Guevara na may mga insidente ng human rights violations, hindi lang sa kasagsagan ng drug war. Wala naman tayong disagreement na meron po talagang mga insidente ng human rights violations. Hindi lamang po dun sa drug war, marami pa pong ibang insidente na kami po ay nag-imbestiga through the mechanism called Administrative Order No. 35 ng mga extrajudicial killings, torture, and forced disappearance, and other serious violations of the right to life, liberty, and security. Ayon pa sa Makabayan Bloc lawmakers, hindi katiwa-tiwala ang naghain ng resolusyon na anilay may track record umano sa pag-abuso sa karapatang pantao. Kasi yung merong problema dun sa respect and protecting and fulfilling human rights, no? Na hindi nag-adhere na previous administration ang gagaling yung ganong pahayag. So, ganong resolution mula sa mga Duterte na merong ganitong track record on human rights violations. Kaya din naman parang pakakaisipin mo, parang ganon, this is ironic, ano? Mapapaisip ka, ironic na nanggagaling sa ganito yung resolution na yon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.